Okay, next. The coefficients of static and kinetic friction between the 100 kilogram block and the inclined plane are zero point 0.3 and zero point 0.2 in figure Met-12. So calculate the friction force acting on the block when P is applied with a magnitude of 200 newtons to the block at rest. And then calculate the force P required to initiate motion up the incline from rest. And number 3, calculate the friction force acting on the block if P is 600. So, focus mo tayo sa number 1. So, una, i-drawing muna natin yung free body diagram nito. So, syempre, meron itong normal reaction. Tapos, meron siyang self-weight. Okay? So, tapos, mas magiging maganda kung ang gagamitin natin na axis kapag naka-incline ay ito yung X, tapos ito yung Y. So, i-rotate lang natin bali. So, bali, ito yung X, Y and X. Ito yung P. Naka-incline siya by 20 degrees. Ito yung N. Tapos, ito yung W. Okay, tapos, ito ay, kung ano to, yun din to. Tandaan nyo na yun. So, 15 degrees. Okay, tapos syempre meron pa tayo siyang friction. Yung friction na yon depende sa impending motion. Kapag ang impending motion natin ay pa ganito, ang friction natin pa ganito. Okay, pero pag ang impending motion natin ay pa ganito, okay, syempre yung friction natin baliktad. Kasi ang friction laging opposite dun sa impending motion eh, no? So dito, actually, ang isa sa mga tricky part dito is to identify the impending motion. For number 1, gusto natin malaman, ano ba ang, kumbaga, ito bang 200 Newton na to is enough para i-pull siya pataas? Or, ano ba yan, kulang yan. So, ibig sabihin, ang impending motion niya is mag-i-slide pa rin siya pababa. Okay, so bago natin sagutin yun, i-set up muna natin yung mga equations. Okay, so hindi ko muna lalagyan ng F, no? Kung saan yung direction. Pero pwede nating lagyan. Mag-a-assume tayo, no? So, ito yung direction ng F kung ang impending motion natin is upward to the right. Ito naman yung direction ng F natin kapag yung direction ng impending motion is downward to the left. Okay? So, syempre, isa-isa lang, no? So, assuming ganito yung impending motion, ayan. O, edi, ito yung gagamitin natin, ano? If you take summation of forces X is equal to 0, magiging um, P cosine 20 minus W sine 15 tapos minus F. Di ba? Pero kung i-assume mo na yung impending motion mo is, ay, baliktad pala, sorry. Yung dilaw ko pala upward to the right. Ayan. Kung ang impending motion mo naman is downward to the left. Okay? So, magbabaliktad lang yung direction ng F. Ganyan. Okay? Pagdating sa summation ng forces Y for this problem, walang kaso eh. Kasi wala namang F doon. So, kapag tingnan natin, we have N plus P sine 20 and then minus W cosine 15. Ayan. Walang F kaya wala siyang kaso pagdating sa y-axis. So, dito actually, masasolve natin yung normal force. Okay? And hence, we can calculate yung limiting frictional resistance. So, yung natin, F maximum. Okay?
So yung maximum friction, di ba, is mu times n, no, static. So that gives us 0.3 times ito. And pwede na natin makompute yun ngayon pa lang. Total, given naman na lahat. So we have 0.3 times yung W, 100 kilograms. So, gagawin natin yung Newton. Mumultiply mo lang naman to ng 9.81, di ba? So, 981 Newton. 981 Newton cosine 15 minus yung P, lagay ko lang A, um, sine 20. So, kapag kinompute natin yung A, 200 kasi yun yung given, ang lalabas na maximum friction is 263.75. Okay? So, actually guys, dito, um, mabuti na lang, no? Wala sa choices yung 263 kasi baka yung isagot natin. So guys, hindi ito yung necessarily yung magiging friction. Ang sinasabi lang nito, ito yung maximum frictional resistance. Maximum or limiting friction to maintain equilibrium or static equilibrium. Okay? So, ibig sabihin, pag nalagpasan mo yan, gagalaw na, mag-slide na. Di ba? So, how do I solve for F? Okay? To solve for, yes, to solve for the actual friction is, kukunin natin yon dito sa, dito, or dito. Okay? Kung ano man yung lalabas dito na F. So, paano ko malalaman kung alin doon yung tamang assumption? So, simple lang, pag sinolve mo yung F, tapos nag-positive, ibig sabihin, tama yung assumption mo. Pag sinolve mo naman yung F pero nag-negative, ibig sabihin mali yung assumption mo. So let's say dito na lang muna tayo. Ayan, kunyari dito tayo. Okay, kung dito tayo, kinompute natin yan, so lalabas negative, no? Negative 65. So ibig sabihin mali yung assumption na to. So hindi pala yung motion is upward to the right. Kapag dito tayo lumipat tayo dito sa kabila, sa baba, so negative ito positive. Ayan, so nag-positive siya. So ibig sabihin sa case na to, sa number 1, yung 200 Newton, hindi siya sapat para mahila siya pataas. Okay, actually, sakto lang siya na pangpigil para hindi siya mag-slide pababa. Kaya ang nag-govern doon na impending motion is itong downward to the left. Kaya ito yung nag-govern. Okay? So anyway, based on ganitong motion, so ang lalabas na F ay equal sa 65.96. Okay? And dahil ito ay mas mababa naman doon sa Fmax, so i-accept natin yan. Pero pag lumagpas yan, ano, hindi natin yan i-accept. Kasi syempre, hindi niya naman, halimbawa, naging ano to, sabihin ko lang ha, naging 500 ito, 500. Lagpas na ng 200. So hindi mo pwedeng isagot yung 500 kasi hindi naman kayang i-produce ng friction yung 500. Hanggang 263 lang yung kaya niya i-produce. Okay, for this scenario. So therefore, for number 1, our answer would be letter B. Next, calculate the force required to initiate motion up the incline from rest. So ito sa number 2, malinaw kung ano yung gustong motion. Sabi niya, ano daw yung pinakailangan para ma-initiate yung motion pataas, upward to the up to the incline. So ibig sabihin, ito yung i-adapt natin ngayon na impending motion. Okay, so we have number 2. So i-base natin dito na motion. Ayan. So yung mga equations natin, bali ito, P cosine 20 minus W sine 15 minus F.
Ayan. Tapos sa summation naman ng forces y, ito pa rin yun. Baga ulitin lang natin yung mga equations na yan. Okay? Kaya lang, hinahanap na natin dito ngayon ay P. So dahil P na yung hinahanap natin, yung kumbaga yung pinakasagad na P, isasagad na rin natin yung friction. Okay? Pero be careful. Yung friction na to, hindi ito. Kasi ito nakabase doon sa P na 200. Okay? Kapag nagbago itong P, tingnan niyo to ha. Di ba ito yan? 200. Kapag nagbago yung P, sabi natin 150, magbabago rin yung Fmax. Okay? Yung P gawin mo 300. Ayan, magbabago rin yung Fmax. Kaya hindi yan palaging ito, 263. Nagbabago siya depende dun sa P dahil dun sa computation natin sa kanya. So, ibig sabihin, isa-set lang muna natin ang Fmax equal dito. Diba? Kasi dito, from this equation, you will see that N ay equal sa W cosine 15 minus P sine 20. Diba? So, ibig sabihin, ito Fmax natin will be 0.3 times N, no? Mu times N, di ba? So, 0.3 times W cosine 15 minus P sine 20. Okay, so in terms of P siya. Okay, in terms of P. So, ngayon, pagka ipinasok natin ito dito sa equation 1, so tawagin na natin ito na equation 1, ito ay equation 2. So, pagka sinabshoot natin yung equation 2 sa equation 1, ito ngayon yung may equation natin. P cosine 20 minus W sine 15 minus mu N. Ganyan. And from here, we can solve for P. Kasi W alam naman natin eh. So, solve na natin directly. So, we have P cosine 20 minus 981 sine 15 minus 0.3 981 cosine 15 minus P sine 20. Okay, so ang lalabas na P ay 516.33. Ayan. Okay? So from the choices, that would be letter A. Okay, so guys, eto, bigyan ko lang kayo ng konting intuition. Kaya pala nung naglagay ng 200 Newton, hindi siya mag-move upward to the right. Ang nag-govern, di ba, pa ganito? Kasi yung 200 na yun, kulang pa. Kasi ang kailangan ko talaga para mag-umpisa na mag-move siya upward ay 516. Okay, dahil mas mababa ito sa 200, 516 na P, adi ibig sabihin, hindi pa siya mag-move upward. Kaya ito yung mag-govern na motion. And actually, pwede rin yun na yun yung unahin mong isolve para malaman mo exactly kung ano yung magiging impending motion. Okay? Next, calculate the friction force acting on the block if P is equal to 600 Newton. So dito, medyo magbabase na tayo sa sagot natin sa number 2. Kung mapapansin natin sa number 2, ito yung P na pinakamaliit para mag-start na siya na mag-move. Kung yan ang pinakamaliit na P para mag-start na siya mag-move upward, ibig sabihin, pagka in-increasean mo pa yon, ginawa mong 600, ibig sabihin, magi-slide na talaga to. Okay? At kapag magi-slide na yan, ibig sabihin, hindi na yan static condition, kundi kinematic condition or dynamic condition na. No? So for number 3, since 600 is greater than 516, then the block is already
moving up. Okay? Sinabing moving, ibig sabihin, kinematic condition na. At kapag kinematic condition na, yung frictional force natin, no, na ay magiging kinematic na rin, which is equal to mu times m. So, ang gagamitin mo na, mu k, na hindi na yung us. Kasi yung us, pang ano lang yun eh. Pang static or at rest condition. So, ibig sabihin, this will be 0.2. Tapos yung n natin, pag nag-summation ka ng forces, ay ito pa din. Ito pa din. Kumbaga, ito lang yung mapapalitan. Okay, so W cosine 15 minus P sine 20. So, in this case nga lang, yung P natin 600. So, therefore, yung kinematic frictional force natin would be, may natin doon 0.2, tapos gawin natin tong 600. 148.47. Okay, and that is letter B. And that's how we solve this problem.